Good day po mga ka-tech vlogger. Ito po yung ating mga gagawin diagram para sa automatic washing machine na gagawin nating semi-automatic washing machine. So ito po ang ating siyam na test point connection na ating pagdudugtong-dugtongin. Ito ay may wash motor, may wash timer, spin timer, motor capacitor, water motor inlet, drain motor, water switch, selector switch, at saka yung ating pinaka AC outlet. So ito po ang ating tatandaan. Meron po tayong checkan po nito yung apat na nasa loob na ng ating washing machine. Ito ay ang wash motor, ang motor capacitor, ang motor water inlet, at saka ang drain motor. Ito po lahat ay nasa loob na ng ating automatic washing machine na ating aalisin at babaklasin. So ito lang ang kailangan natin bilhin. Apat na ito: wash timer, spin timer, selector switch, at saka water switch. So ayan, samahan nyo po ko at atin pong i-connecta ito, at para po maituro ko din kung paano ang tamang pag-connection ng pag-convert ng automatic papunta na semi-automatic washing machine. So lagi ang kailangan natin gawin muna ay itong wash motor. May tatlo siyang linya. At ito yung kanyang forward at reverse papunta ng motor capacitor, kaya madali lang tandaan. So lagi po itong may common. At itong common, syempre ilalagay natin sa pinaka common ng ating AC outlet. So ayan. At pagkatapos, dito naman tayo pupunta sa wash timer. Automatic meron itong tatlong linya ito. Isa, dalawa, tatlo. Ito yung input niya, at ito naman yung output niya na papunta sa pinakamotor ng washing machine. Meron itong forward. Ayan, nakakonekta rito, no? At meron din naman siyang reverse. At pag nakaganito po siya nakabilog, hindi po yan nakakonekta. Ayan. At yan. So dito pala sa sirkulasyon na ito ay malapit na po natin makumpleto. At ito naman pong isa na connection ng wash timer ay pupunta naman ito sa ating wash selector. So ayan. At itong pinakadulo naman ng ating wash selector, ito naman ang pupunta sa ating live. So dito pa lang sa cycle na ito, makikita nyo na kompleto na at pwede na tayong maglaba. Basta nilagyan ng tubig yan at sinaksak sa outlet, aandar na yan, at makakapaglaba na po tayo. Pero syempre gusto natin lagyan ng medyo hectic ng kaunti, at gagawa naman natin paganahin naman natin ang spin ng ating dating automatic washing machine. So ito naman po ang paraan para po mapagana natin ang kanyang spin. At nang hindi rin masayang ang mapapakinabang natin sa ating i-convert na ito. So ito pong spin timer ay may dalawa siyang linya. So ayan. Ang unang linya ay hahanapin natin yung forward na connection niya papunta ng wash motor. So ayan. At ito po yung ating linya ng ating forward. So ikakabit natin ang isa nito dito sa pinaka spin timer. At ito bang kabilang isang linya ng ating spin timer ay siya nating ilalagay dito sa ating wash selector. So ayan. So sa sitwasyon na ito, makikita natin na gagana na ang dalawa, ang spin at saka ang wash timer na. Pero paano natin ito mapapagana ngayong ang mga linya nito ay magkakarugtong? So ito magsisilbing controller niya, itong wash selector na ito na switch. Manual to. At pag inilagay natin to dito ang switch, ang gagana lamang ay ang spin. So kapag inilipat naman natin to, at dito natin sa kabila pinagana, ang gagana naman ay ang kanyang wash. Pupunta ang kuryente niya papunta ng wash timer.
So dito pa lang sa sirkulasyon nito, makikita nyo na kompleto na ang spin at saka ang wash nya. Magagamit na natin pareho. So paano naman kung lagyan pa natin ng konting alwan ang katawan ng gagamit? At syempre, importante rin itong drain motor. Ito kasi magsisilbing magpapalit dito sa forward at reverse nito para gumana din ang spin at mawala ang tubig sa ating drain tub, sa ating wash tub pala. Dahil hindi tayo pwedeng mag-spin na may tubig ang ating loob ng wash tub. Kaya kailangan natin itong paganahin din. Automatic to, kailangan din. So ito ay may dalawang linya rin siya. Matik ang isa, didiretso na natin to sa common. Paalala, pagka nakabilog na ganito, hindi siya nakakonekta. Ito connected dyan, pagka may bilog. So ayan, tumakbo na siya sa ang isang linya sa drain motor niya. At ito namang isang ito, ay di bale, pupunta siya sa spin timer. So once na isinwitch natin to, gagana na ang dalawang connection nito. Ang isa yung drain motor na magpapalit dito sa forward at reverse nito. At ito namang spin motor, once na isinet natin to, mag-i-spin siya, nakabukas na rin ang kanyang daanan ng tubig. So ayan, at kakunti na ang ating ililinya. At gawin pa natin mas maalwan pa. Kung tinatamad magsali ng tubig ang may-ari ng washing machine, lagyan natin ng padaanan din ng tubig siya. So ito namang water motor ang magsisilbing medyo pampaalwan ng katawan para hindi tayo magbuhat ng tubig at magsalin. So ito, automatic, may dalawang linya rin to. Ayan. At palagi nga isang linya nito ay papunta sa common. Usually lagi naman may common yan, motor inlet, automatic yan. So ito, kakabit natin sa common. At iisa na ang ating kailangan. At ito ay dito natin ilalagay sa motor switch. Nasa water switch pala, yan. Lalagyan natin yung switch to para mapatay at buhay din natin. At automatic ang isang linya nito ay papunta na sa ating live. So ayan, at pagmasdan nyo, nakompleto na natin ang ating complete details ng ating diagram kung paano mag-convert. Namaya naman, samahan nyo ako sa pag-actual na convert at i-apply natin itong ating ginawang diagram. At mahalaga po ito kasi bago tayo maggawa, kailangan napag-aralan na natin ang linya at naiaayos na natin to para dire-diretso na ang ating paggagawa. Mas mahirap kasi at mas mabagal pag doon pa natin iisipin. Pero kung medyo may guide na tayong ganito, ay mas mabilis tayong gumawa at dire-diretso na lang ang ating pagko-connect. So salamat po, and salamat sa ating panonood, and please like, share, and subscribe po.